Carelessness, the root of character bankruptcy. Sabi ko, kaya ko pala ipinipreach yun because a lot of people, kaya hindi sila nakakapag-evangelize is because there are people bankrupt na yung kanilang character. Maraming mga tao na babankrupt na pala yung character. Alam niyo po ba na may dalawang tao lang sa loob ng church? There are two person inside the church. One is a Christian believer and one is a backslider. Paano niya nasabi yun, Pastor? Kasi ang palatandaan ng believer, simple lang po. At ang palatandaan ng backslider, simple lang ho. Ang believer, nagso-soul win. Ang backslider, hindi na po. Tignan mo nga yung katabi mo. Sabi mo, are you a believer? Diba? If you are a believer, you are a soul winner. Yan ho ang palatandaan. Whether you go to church, you give your tithes, ano pa? You give your offering, you pray. Isa lang ho ang palatandaan ng tunay na mananampalataya. Tanong mo sa katabi mo, sabihin mo, nagso-soul winning ka pa ba? Aba, isa lang nagsabi. Sabihin mo katabi mo, are you going to your cell? Kung cell leader ka, you are going to your cell leader, pinapalo up mo yung sinasabi mo sa kanila, remind mo sila na malapit na dumating si Lord. Time is coming. Kung hindi man darating si Lord, judgment is happening in your life. Kailan darating yung judgment? Pag namatay ka, tumawid ang paa mo. Yan ang sabi ng Bible Hebrews 9:27. For a man is destined to die once, and after that is judgment. So pagkamatay ng tao, judgment talaga kay Lord yun. Kaya itong soul winning ay isang palatandaan na ang ating church ay buhay. Amen. Full of love, full of compassion. Because this is the heartbeat of God. Kung merong tibok ang puso si Lord, that is souls. That no one should perish. Yan ang kalooban ng Lord. When you come to a point that ayaw mo ng soul winning, tanong mo sa sarili mo, love ko pa ba si Lord? Kasi yan po yung heartbeat ng Lord. Souls. No one should perish. Kanina, I was connected again to one of my tauhan doon sa shawarma. Nalaman ko yung isang tauhan namin dati, nakulong. 2 months na doon sa Pampanga. And I was full of, sabi ko, ano ba to, mga, dami kasing mga ano ngayon bogus o spammer inalam ko, binidyo call ko, yung asawa niya talaga yung nakausap ko, and binigyan ko siya ng advice, and ito yung gagawin natin, kausapin ko yung kaibigan kong attorney rito, kung ano magagawa natin sa papel nyo. At the same time, extend my help and prayer do sa taong yun. Di ba ang daming mga tao na may mga pinagdadaanan, hindi lang ikaw may pinagdadaanan, daming tao. Kasi pag may pinagdadaanan tayo, usually, we are focused on ourselves. But when we are focused on the outside, the people, kahit may pinagdadaanan ka, iba yun. Ay, listening. Kasi, yes, you have problems, you have personal problem, but meron ka pa rin compassion at pagmamahal sa kapwa mo, sa mga tao, to the people that are connected to you. Kaya itong text natin, sabi dun sa 2 Peter chapter 3 verse 9, isang talata lang, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Dito makikita natin, pinapakita na dito sa talatang nito, kasi pag 2 Peter chapter 3, ang buong context nito, the day of the Lord, yung pagdadating ng Panginoon. That the day of the Lord is, one day of the Lord is 1,000 years. Our 1,000 years of your life is one day to the Lord. Tapos sinasabi ni Peter dito, that earth, there is a judgment that is for the people of this earth, and that is a judgment of fire. The heavens and the earth will bibindisyonan ng Diyos ng fire,
no? Susunugin ang lahat ng elements. So pag tinignan ho natin, it's about judgment. Pero hindi lang ho yung puro judgment. Pag tinignan nyo, kaya hindi pa ho nangyayari ang mga bagay na yan because the text shows the heart of God towards humanity. Ito yung pinakikita talaga ng Lord. Kaya wala pa yung judgment. Sabi ng verse, no? Not willing that any should perish. Pinapakita po rito, ang timing ng Lord, ang Lord, si Apostle Peter ang nagsalita rito, is about divine mercy. Kaya wala pa hong paghuhukom o judgment towards those who are unwilling to surrender to God. It's because of His divine mercy. Kasi sinabi po rito yung slackness no? Now, the praise not willing that any should perish, ipinapakita po rito yung ultimate agenda ng Panginoon, and that is the salvation of souls. Hello, nandiyan pa ba kayo? Kung si Lord, napaka-merciful sa mga tao, binibigyan niya ng tsansa. Di ba may mga kasabihan tayo, masamang damo ka, matagal kang mamatay. Yeah? Bakit yun? Ang bait-bait, namatay ka agad. Di ba? Kasi nga, baka magkasala pa, kunin na ni Lord. Pero ako naniniwala ako na hanggang may purpose ka sa buhay na ito, gagamitin ka ng Lord, hindi ka pa mamamatay. Kaya ako talagang, I beat my body, I put it in fasting, may mga time na gumagawa ako ng 2 sa oras ko, no? Why? Because I always have a sense of purpose in my life. If God wants to bless me and do things to my life, I need to be ready for that. Amen? So, hindi pa pwedeng wala ho tayong pangitain pag ginagawa ho natin ito. Because when we carry out God's purpose, dapat makita natin na God's delay is not God's denial. Dito pinakikita ng Diyos yung kanyang mercy. Amen. Maraming mga delay sa buhay natin no? Bakit nangyayari yung mga delays na yan? We must look upon the Word of God why it is delayed. And sometimes it's delayed because of God's mercy. Are you listening? May blessing kang hiningi sa Panginoon, kaya pala hindi binibigay Magkakahiwalay pala kayo mag-asawa. Nasisira pala pamilya nyo. So, di-delay ng Lord yun. Diba? Kasi nakikita ng Lord yung mangyayari, kaya pala idinidelay ng Lord yung certain promotion sa buhay ko. It's because I'm not ready. That I can be proud. No? At pag naging proud ako, halimbawa, naging proud ako, maging marek pa yung aking kaluluwa at buhay at pananampalataya. Diba? So sometimes, may scripture dyan ng isang hari sa Israel na, ihanda mo na yung pamilya mo, mamamatay ka na. And then he cried. Sabi niya, Lord, naglingkod ako sa iyo, Panginoon. And then, bumalik si Isaias, dinagdagan siya ng 15 years sa buhay niya. Alam niyo ba yung 15 years, I think that is King Josiah, no? 15 years additional in his life, naging worst king siya. Naging pangit na hari siya ng 15 years na yon. Hindi siya humingi ng dagdag na taon pa. Mas maganda yung kanyang paghahari. Ang tawag dyan, divine mercy ng Lord. So dito makikita natin, kaya ang Lord, He is not slack concerning His promise. Pag sinabing slack kasi, the word slack is about slowness. Makikita natin, hindi mabagal si Lord magbigay ng judgment. Kasi buhay ito ng mga tao. Minsan sa galit natin sa mga tao, bahala ka sa buhay mo, hayaan kita. Diba? Wala tayong concern sa buhay at pananampalataya ng mga tao. Kaya dito, tinitignan talaga yung puso natin no, mga kapatid. Tignan mo yung puso ni Lord at yung puso mo, no, sa verse na ito. Because if God is not willing that any should perish, He revealed His ultimate agenda in the salvation of soul. At makikita rin natin rito sa scripture na ito, the very nature of God. Ang call ng Lord sa atin is a call to responsibility of every believers.
Nga sabi ko kanina, every believer should be a soul winner. Are you listening? Bawat mananampalataya, Pastor, wala akong gift mag-invite. Hindi ho gift yan. Diba? Hindi ho gift yan. Ang bawat isang mananampalataya, hindi mo kinakailangan actually ng gift eh. No? Ang gift, dapat nagdadala sa iyo para maging mahusay kang soul winner. No? The moment you are gifted, mas maraming binigay na gift sa iyo ng Lord, mas mahusay kang soul winner. Pero, halimbawa, may mga taong hindi naman sila gifted, pero nakakapag-soul win sila. Ibig sabihin, larawan ho yun ang puso nila. Alam nila yung heartbeat ng Lord. Ay listening? So dito pinakikita ng scripture, it's not just a revelation of God's nature, but it is also a call to responsibility for every believer. The moment you are born again, the moment that you saw the light and you saw the darkness, how dark your past life, and that light is good, dapat makita mo rin, ay sasabihin ko sa kanila, di ba? I will tell the people of their life that there is a beautiful light. Di na ako babalik sa darkness. Ganyan po yung responsibility. Now, the nature of God, pinapakita rito, no? Concerning our, God is not slack concerning His promise. Kasi yung, no, the word Maranatha is, Lord, come, quickly come. Sinabi hong Maranatha, Lord, gusto mo nang dumating. Sino gusto nang dumating si Lord? Yeah? Sabihin niya, Lord, di pa ako mag-asawa muna ako. Lord, meron pa akong mga tatapusin, di ba? But when the day comes, ewan ko kung sino rito yung panahon ng pandemic, tapos parang, uy, pandemic, ang daming namamatay, yung pinsan ko namatay, yung ganyan. Parang gusto kong, Lord, dapat nag-evangelize ako ah. Sino rito naranasan niya yung pandemic, tapos maraming namamatay, tapos suddenly, you have a sense of responsibility na dapat na-sharean ko yung ganito, dapat ganito. Di ba? Yan rin yung yung pagsisisi ng mayamang lalaki na sinabi doon sa parable ng Panginoong Hesus, di ba? The rich man and Lazarus. Nung nasa impyerno na siya, sinasabi niya na isolve yung aking mga kapatid, padala niyo sila ron mula sa mga patay. Ang sabi ng parable is, kung hindi sila naniwala sa law of Moses and the prophets, hindi rin sila maniniwala doon sa patay na buhay, no? Kaya makita natin dito, God is not slack concerning His promise. And the word slack, ibig sabihin, negligence or delay to inability. So ito, gusto ko makita nyo ito na itong salitang slack, delay ibig sabihin, inability. So ang timing ng Lord, iba sa timing po natin. Ang tawag ko rito, divine timing. God has His divine timing and He operates with that timing. Kaya ang Diyos, He was never delay. He was never negligence. He is never slack. Minsan, it appears delay to us, but it's actually intentional patience. Dito makikita mo talaga yung divine timing ng Lord that concerning His promise. His very nature revealed. Pinapakita rito ang nature ng Panginoon. Ano yung nature ng Panginoon? His heartbeat is to win soul for people. Kaya ang question kasi sa mga Kristiyano, bakit hindi ho tayo nagso-soul winning? Tama, pag hindi tayo nagso-soul winning, it is a heart problem. Pastor, hindi pa ako mature. Pastor, pero wala kang sense of urgency. Anong problema? You have never connected your heart to God. O somehow, along the way, napagod ka, nahirapan ka, and anytime gagawin mo uli, something stops you. Why? Because hindi mo nakikita yung nature ng Panginoon. Dito, rini-reveal ng Lord ang kanyang puso, mga kapatid. Are you listening? He is slow to anger. He is slack concerning His promise. Hindi siya babagal-bagal. Kasi katulad ng gusto nating isipin, na sana tapusin na ng Lord lahat ng masasama. Di ba? Alam niyo ba kung tatapusin niya ng Lord lahat ng masasama,
wala na tayo rito. Diba? Lord, ba't di mo na lang tinapos lahat ng masasama? Ba't pinahintulutan nyo pang, diba? Nagpapatuloy ang kasamaan. Hindi mo alam kung ganong kasama ang bawat isa sa atin. Diba? Maghagis lang ako ng dyan ng malaking pera amount. Wala nakakita. For example, 5,000. Kalimutan ko lang dyan sa isang gilid. Halimbawa, may makakita nun. Andar na kasamaan ng utak niyo eh. Di ba? Ay, sa akin to. Nakita niyo yung bias ng heart ng bawat isang tao. Because it is our nature. Now, if God will judge every person in this world, makikita niyo talaga maraming mga tao madi-disqualified sa race. Kaya ang Lord, sabi ng Bible, ang Lord, the Word of God, is the word slack. He is not in delay. He is not inability. He has His divine timing. That is His revealed nature. He wants everyone saved. God is long-suffering. Ano ibig sabihin ng long-suffering? Enduring with patience despite provocation. Alam niyo ba maraming mga tao nagpo-provoke sa Lord? Sige nga kung Diyos ka. Yeah? Ganun naman si Lord eh. Sige nga kung Diyos ka, kumidlat na kaagad. Ay, walang kidlat. Hindi ka nga Diyos. Di ba? Nagpo-provoke kay Lord eh. Kaya hindi mo papatulan ng Lord yung yung ating mga immaturity because He is long-suffering. Ano ibig sabihin nito? Enduring with patience despite provocation. Sa cross nga, lahat ng provocation ginawa sa Panginoon eh. Di ba? Kung ikaw nga ang hari, tagapagligtas, bumaba ka sa cross, ligtas mo sarili mo at mga disipulo mo. He was provoked. And there are times in the Bible na sabi ng Panginoon, He can send legions of angels. Kung hindi niya gustong pumunta sa cross, He can send legions of angels. At tapusin na yung laban. But that will not save humanity. Ay, listening. Kaya dito makita nyo, He's enduring with patience despite provocation. Dito makita natin, God tolerates rebellion. Bakit may mga gera, pastor? Diba? Ako, sometimes magreklamo tayo, no? Kung hindi kasi sinugod ni Trump yung yung Iran, hindi tataas ang oil eh. Pero kayo ba, tinitignan niyo yung news? That just 32,000, according to unverified, ang CNN or mga news, 32,000 was struck by the Ayatollahs sa mga rallies sa Iran. A nation has been, nag-aaklas sila, nagsuot lang ng jihad, yung babae, papatayin. Yung ikaw mag-demonstrate ka lang sa daan, i-snipering ka, patay. Tapos pupunta yung mga pamilya mo, kukunin yung mga bangkay mo, sasabihin ng Iranian, bayaran mo yung bangkay ng anak mo. Babayaran pa para makuha lang. Ganun kalupit yung mga Islam, mga ayatollahs. I'm just citing you some of the stories inside what I know. Bakit umabot sa sukdulan na ang Amerika bombahin ng Iran? Because Iran was so cruel to their people. Kung alam niyo lang yung tunay na balita at hindi niyo nakikita yung mga balita ng mga fake news, marami kasing fake news ngayon, maawa kayo sa nangyayari sa Iran. Tayo maliit na bahagi lang, tumaas ang enerhiya, di ba? Pero ikaliligtas ng buong nation. I am praying for Iran. At one day, maging kapartner ng Israelian sa katahimikan ng region, and one day, maging launching pad rin ng gospel para maraming mga tao makakilala. Because right now, the atmosphere there is talagang they need to fight for their freedom. Kalayaan lang. At the expense of freedom, mamatay sila. Ganon sila ka-desperate. Mga kabataan katulad nyo, lalabas. Sige, patayin mo na ako kung papatayin mo na ako. But we want freedom. Ayaw na namin dyan sa regime ng Ayatollahs. Ganon ang nangyayari ho sa kanila. And then you will said, these are rebellious people. Itinotolerate ng Lord yan. God tolerates rebellion. Why? God's want every people saved. Ay listening.
God endures disobedience. Maraming mga tao ayaw sumunod sa batas. Kahit ho yan, ini-endure ng Lord. Kaya ako nakita ko si Trump, isa sa parang bendisyon ho sa kanya yun, yung tinamaan siya ng bala rito. The flesh. Pero sa mga Hudyo, pag tinignan nyo, yung dugo raw na yon, pag-anoint ng Lord kay Donald Trump. Why? Because that blood, natapakan niya po yun nung nag-spill yung blood, natapakan niya. Yung blood dito, ina-anoint yung isang tao at may gagawing matindi yun. Tawag dito, every priest was anointed, dinalagyan ng langis sa tenga, saka sa paa. Nangyari kay Donald Trump yun. And when that happens, fast forward, eto na po. Ang tindi ng ginagawa sa Amerika. At alam mo yung sinasabi ni Prince na papasok na presidente ng Iran is, if Donald Trump make America great, I will make Iran great. Kasi ang Iran at Israel, maganda ang relationship niyan. Prophetically, they will fulfill the end times scenario. And that is, what? Paglalagay ng temple. The third temple. And when the third temple was built, malapit na ho talagang dumating ang Panginoon. Those are timelines. No? Pero, nakikita po natin yung mga prophetic alignment na yan. No? Na dapat we pray for peace in the region. Okay? Kahit gano'n pa yung nakikita nyo, we pray for peace. Because when we pray for peace, what will happen? No? Salvation. Marami hong maliligtas na mga tao. Kasi yun yung pangako sa Matthew chapter 24, no? And the end will come. Kung ano-anong rapture pa sasabihin nyo, kung kailan mangyari ang rapture, walang problema. Pero ang gawin ho natin, ipahayag ho natin ang mabuting balita sa lahat ng mga tao. At darating po yung katapusan. Amen? And whatever the scenario is, kung kailan darating ang Panginoon, that is God's business. Diba? We are in the business of preparation. Diba? Ang business natin, yung nag-prepare ho tayo ng pagdating ng Panginoon. Hindi yung nagpiprepare tayo ng welcoming. Welcome, Lord. Di mo nga alam kung kailan Diba? Prepare ho natin yung unfinished business natin, sabi ni Bishop, yung magpahayag ho tayo ng mabuting balita. Another is God extends mercy repeatedly. So patuloy yan, yung mercy ng Panginoon. Repeatedly, ginagawa niya. Yung kanyang mercy. Why? Because He desires repentance, not destruction. Those things are happening, mga kapatid. Kasi mercy ng Lord yan. Kung hindi ho girahin ng Amerika ang Iran, alam niyo ang gagawin ng mga ayatollah? Alam niyo yung doctrine ng ayatollah? Kill the infidels. Death to America, death to Israel. Kung gagawin nila sa most powerful nation yan, gaano yung mga maliliit na nation? Diba? Dito, kailan lang sa Marawi, nagkaroon ng kuta na dyan ng mga Islam Kaya lang, salamat sa Lord, meron tayong isang Duterte, may tapang, pinulbos yung Marawi. Wala na yung Islam ron. I'm not against to Muslims, but I am against for tyranny. Kasi ganyan ang ginagawa nila, tyranny and death. That I am against to that. Because my God, Jesus, is for life. Amen? Si Jesus para sa buhay, hindi para kamatayan. I don't know what doctrine they have, but what I know is my Jesus, pagkakilala ko kay Jesus, hindi ho siya kamatayan. Sabi nga ng Bible, He defeated death He resurrected from the grave. Diba? Death cannot hold our Savior, and that is Jesus. Amen? Palakpakan nga natin si Lord, di ba? Salamat sa Lord. So yan ang desire ng Lord is repentance, not destruction. Another is God's will is universal salvation. Universal salvation, pag sinabi nating universal salvation, not willing that any should perish. Ito makikita natin, yung desire ng Panginoon is inclusive, not selective.
Pag sinabing inclusive, lahat. Diba? Yun ang sabi ng Bible. For God so loved the world. So meron bang hindi kasama ron? Well, yung nasa Pluto, hindi kasama yun. Yung nasa Mars, hindi kasama yun. Yung nasa world lang. Nasa mundo lang, nasa Earth. Pero kung tiga Mars ka, hindi ka kasama. Alien ka na eh. Demons kasi yun eh. So, ang kasama lang, yung humanity. No, dito pinapakita yung inclusivity, not selective. Yung will ng Panginoon sa kaligtasan. He included even those who are mahirap. Even though mga mayayaman, may kapangyarihan, wala yung extraordinary. Lahat po, they were included for this universal salvation. That no one shall perish. Dito makita natin, no one is created for destruction. Minsan ba naiisip nyo na ikaw create ka para sa kahirapan? Tanggalin nyo sa isip nyo yan. You are not created to be poor. You are not created to be this maninira, mangwawasak. That is the lie of the enemy. Why? No one is created for destruction. Ang gusto ng Lord, makilala mo siya. May kalooban ng Lord sa'yo. May divine will ang Lord sa buhay mo. At yun ang makilala siya at malaman mo yung kanyang pagmamahal. Hell was... Pero, Pastor, bakit merong hell? Diba? Bakit may hell? Hell was never designed for man, but for the devil. That is Matthew 25 verse 41. Tignan niya sabi, then he will say to those on his left, depart from me, you who are cursed into eternal fire, prepared for the devil and his angels. So, nadamay na lang yung mga yun. Pero ang hell, para saan? Sa demonyo at ang kanyang mga anghel. Hell is never for us. Pero dahil ayaw mo kay Lord, wala namang magawa si Lord. Kasi choosing na ng mga tao yan na ayaw mo nga sa church eh. Pumunta nga ng Sunday service, ayaw mo eh. Langit pa. Ano ba nasa langit? Day and night, wina-worship si Yahweh, si Lord. Diba? They cast their thrones at His feet. Sabi si Reble, alamin nyo, parang hindi kayo mabubor. Diba? Kasi ayaw nyo pala sa langit, bakit kayo pupunta sa langit? Diba? But you are not meant for hell. Ang mga taong pupunta sa impyerno, it because they choose it. No, we are not chosen to go to that place. That place was prepared for the devil and his angels. Hindi kalooban ng Lord. Kaya kapag nakakita ng mga worst na tao, ang kailangan lang talaga nila is i-reach out mo sila, unawain mo sila, abutan mo yung kalagayan nila. Kaya nga ho tayo rito sa church, ginagawa ho natin itong home office para magbigay ho tayo ng ekonomiya doon sa mga tao. Hindi nyo naman kayang bigyan yung mga tao, pero kaya naman nating bigyan sila ng skills, turuan sila, i-employ sila, para sa society, maging kapakinabangan sila sa gobyerno, sa mga magulang nila, sa mga pamilya nila, maging blessing sila. Amen? It's just, kaya nga sabi ko sa mga HO, turuan nyo yan, mga yan, turuan nyo. Mga bata pa lang, turuan. Sino yung interesado rito sa home office? Kasi right now, kulang pa kami ng laptop, pero pag nagkaroon na kami ng laptop, lalahaltatag ko yung laptop dyan, 4 hours a day, bumabad ka. Nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, gawin mo yung trabaho, aral mo. Pero pangako mo sa akin, 4 na oras araw-araw, bababad ka sa training. Diba? Magpo-provide ako sa iyo ng computer, internet, libre. Ngayon, pag marunong ka na, employ kita. Diba? Bigyan kita ng allowance, una. And then, minimum. Pagka marunong ka na talaga, kumikita na tayo. Kasi ganun ho yan eh. Hindi mo pwedeng gusto kitang tulungan, ayaw mo naman ng magpatulong. Ayaw mo naman skills. Amen? Are you listening? Pwede ba yun? Bibigyan kita minimum na sahod. Sige, minimum, pastor ha, minimum. Alam ba itong gagawin mo? Hindi ho eh. Basta alam ko, minimum lang sahod ko. Dapat, tutulungan ka namin, at the same time, tulungan mo rin yung sarili mo. Amen? So you need to really go here every day, kick yourself up and train.
para dumating yung time, maging pagpapala ka na sa pamilya mo. Amen? May ano na ho tayo, may home office. Alam niyo po ba na inaral pa ho namin to, ang laki ng binayad namin para magkaroon ho ng ganito sa church. And now it's here. We want inclusion sa buhay nyo. Gusto nyo ng trabaho, we will give you job. Amen? Para makapag-participate kayo sa kalooban ng Panginoon, and that is the saving of many lives. Amen? Parating na po yung mga computers natin. Pagka may computers na po tayo, siguraduhin nyo yung mga kabataan rito, magte-training kayo. 4 na oras lang, Mondays to Friday. Buksan ko yung bahay ho namin just for you to be trained. Of course, lahat lang ng nagsisell, yun ang ating ano. Pag hindi na kayo nagsisell, hindi pa pwede. Dapat nagsisell group. Another dito sa will ng Lord, God's will of universal salvation, but that all should come to repentance. Sabi din sa verse, but that all should come to repentance. Ito yung gusto ng Panginoon no? The gateway to restoration is repentance. Pastor, ayaw mag-repent. Walang salvation. Walang restoration. Kaya meron tayong ginagawa rito, no? Siguro re-reviewin natin tong week na to, no? Yung ating 4 gospel questions. I-share ko sa mga leaders na yon, and nakikita ko na magandang pamamaraan para yung mga tao magkaroon ng true repentance. Know about the 4 gospel questions. Connect to your leaders, tuturuan nila po kayo para matutunan niyo yung 4 gospel question. Because repentance is the gateway to restoration. God's will is not to punish, but is to transformation. Yan ho ang kalooban ng Panginoon. Again, ang pagbabago, hindi ho bigla yan. Number 1, naboborn again yung tao. Pangalawa, sinasanctify. Pangatlo, gino-glorify ng Lord. Yun na yung pagdating ng Panginoon, babaguhin na yung katawan. No? So, God is not finished. With regards to your salvation, ang Diyos, gusto niya talaga pagbabago. Full restoration sa buhay at pananampalataya natin. Kaya as a Christian, dapat talaga alam natin ang salita ng Diyos. Yung maganda yung tatlong yung altar, ayusin natin. Ayusin niyo yung altar niyo, yung prayer life. Every Mondays to Friday, meron po tayong prayer, midnight prayer. Pumunta po kayo rito. 12, nagsisimula ho kami. 11:30, nagpiprepare na kami. 12, midnight, nagsisimula kami hanggang 1:00. Hanggang 1:00 lang ho, promise. Hindi kayo mapupuyat. At may empower po kayo ng ating commanding the day. Kung may mga problema po kayo, sabihin nyo, i-share nyo kasi merong session ng individual session, meron namang session ng prayer ho natin. No? Praise and prayer, declaration and decree. It's very powerful because ako mismo, yung aking spiritual life talagang nadidevelop palalo. Nagkakaroon ako ng spiritual muscle. Amen? So, ito po yun. Another is why God is passionate about souls. Bakit passionate si Lord pagdating sa kaluluwa? Genesis 1:27. Man was created in God's image. Diba? Sabi dun sa Genesis 1:27, that we are created in the image of God, male and female. But what happened? Chapter 2, sin entered, and man was distorted. Kung niyo yung love ni Eve, yung question ni Eve doon sa garden kay Lord, yun ang naging way. Bakit kinain niya yung puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama? Ang dami namang puno. Kinain yung puno na nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama. Ibig sabihin, ang gusto ng Lord kasi ron, sa Kanya ka tayo matuto. It's the same right now. Ang gusto ng Lord, sa Kanya ka matuto. The very Word of God, nandiyan na ho yung Bible. Bakit maraming mga tao ayaw paniwalaan ng Bible? Mas gusto nilang paniwalaan ng philosophy, yung mga doctrines of demons. Di ba? Mapunta sila dun sa Book of Enoch. Alam niyo ba yung Book of Enoch? Hindi ho yan inapprove ng
mga Christians na basahin because it's full of controversy. Kaya some can be doctrines of demons, di ba? So, hindi sinama yan ng mga Christians, mga unang Kristiyano. Why? May dahilan sila. Ngayon napakatalino na ng tao. Matalino pa kayo sa calculator. Nasa kamay nyo si ChatGPT. Sino ba yung bago? Si Grok? Sino ba? Si AI Nova. So, makita nyo, napakatalino na ng tao. Yung artificial intelligence na yun, it's meant to really... sa akin, ang AI is a tool. But the same as computer, pag yan, ginawa mong priority mo kaysa sa Lord, sa Word of God, it could be destructive. Kasi all things are tool. Pati pera, tool lang yan. God can be replaced kung yung mga ideas ng Lord, papalitan na yan. It can be destructive to men. Kaya let's be careful. Punta po tayo dun sa salita ng Diyos. And what was distorted here is the image of God nung pumasok po ang kasalanan. Now, salvation is God's strategy to restore identity. Kaya natin ipinapahayag ang mabuting balita because distorted na nga ang pagkakilala nila kay Lord. Alam nila, pag ikaw ganito alam niya, pag meron ka ng babae na asawa, ilang mag-asawa ka pa ng isa. Diba? Ilang pabayaan mo yung anak mo, bahala siya sa nanay niya pag naanakan mo. Basta ako naka-score. Ganyan mga kaisipan ng mga kabataan ngayon, hindi nyo alam na family was created by God. And the father is to be a source. Diba? The woman is to be a helper to his husband. Ngayon, ginusto nilang mag-sex, dun lang sila sa sex. Walang responsibility, walang pananagutan, wala yung design ng Lord, wala yung image ng Lord sa marriage. Nakuha niyo, mga kabataan? And marriage is not created for sex. Sex is the byproduct of our relationship to be enjoyed by men and woman, the couple, but not to those who are not married. Kinakailangan merong responsibility. And ibig sabihin ng responsibility sa ibang salita, sacrifice. Diba? Alam niyo ba, lalapit kayo dun sa marriage. Nandiyan yung altar. Alam niyo ba, pag sa Bible, pag may altar, may sacrifice. Lalapit kayo sa altar, di ba? Graduation ata yung sinasabi. Tama. Tanan. Buta hindi graduation yun na ko. So, pupunta doon sa altar, asan yung hain? Alam mo kung sino yung hain, mga lalaki? Ikaw yung ilalagay doon. Ikaw yung sacrifice. Diba? Sino binata rito? Sino handa sa sacrifice? Pag kayo mag-aasawa, tandaan nyo, sacrifice yan. Iintindi nyo na, sino? Matatakot ka na kay Judith. Yan ang unang kakatakutan mo. Judith ng bahay, Judith ng kuryente, Judith ng tubig. Diba? Pati Judith ni Mrs. Judith na. 9 months na. Patay. Yan. Yan ang mga sakripisyo. Kaya pag pupunta ka sa marriage, may altar, sino isa-sacrifice? Ikaw yung lalaki. Diba? Tutulungan ka lang ng wife mo. Helper kasi yung woman eh. Okay? Helper. Habang sinasacrifice yung asawa mo, tulungan mo. Kaya mo yan. O ito tulong. Ito dugo. Para mabuhay. Ganun po yon. And makita natin, ang gusto ng restore talaga ng Lord rito, yung kanyang identity. No? Restore identity, establish dominion. The couple will establish a family dominion. Pag sinabing, sa garden ho kasi, sa Genesis chapter 2, 3 yung binigay kay Adan na gift ng Lord. Nung pinatulog si Adan, binigyan siya ng tree of the knowledge of good and evil, that is will, kalooban. Ibig sabihin, pwede kang magkasala pag kinain mo. O may consequence. Binigyan siya ng will. Will to decide to follow God or to disobey. Alam mo, magandang gift sa humanity yun. Amen? Ibig sabihin, alam ng Lord na pwede kang magkasala. Diba? Pero tinulungan tayo ng Panginoon eh. That's the greatest love eh. So, yung will na yun, ikalawang will is work. Binigyan ka ng will, binigyan ka ng work. Sabi ng Lord kay Adan, work
this garden. Ito yung work mo. Trabahuin mo yan. Palaguin mo yan. At yung ikatlong W, will, work, woman. Tulog siya, tapos binigyan siya ng woman. Sabi kasi ni Lord, man, it is not good for man to be alone. Kaya binigyan siya ng woman. So ito makikita natin, it is God's image. Ito yung mga image ng Panginoon na ibinigay sa atin. Yung will, yung work. Work kasi purpose yan sa kayong woman. To procreate, to reconnect man to himself. Ito yung God's passion. Kaya ang gusto ng Lord, i-restore, establish, reconnect to man. Soul winning is not just for church growth, it is image restoration. Ulitin ko ha, soul winning is not just church growth. Kaya kung pamparami lang ang iniisip nyo, mali. Dapat ang iniisip po natin, ma-restore ang imahe ng Diyos sa mga tao. Kaya may mga taong na-connect sa akin, may umalis. Nalaman ko si Philip, nandun na sa Pampanga, may asawa na siya. Diba? May church siyang inaatinan doon. O salamat, minsan dumalaw rito. Tinitignan pa rin niya, kinukuha pa nga ako ninong eh. Kaya lang, hindi na ako maka-oo sa kanya. Merong akong nagawa sa buhay niya. It's not just for church. Kung nagpatuloy siya dito, maging worker siya sa church, salamat. Pero kung hindi, salamat, may nagawa ako sa buhay mo na restore yung identity, na yung dominion. Hindi mo mawawala yun. Amen? Soul winning is not just for church growth, it is image restoration. Another is to fill the earth with godly fruit. Isaiah 27:6. Dito makita natin, earth is God's field. And prepared and people are planting. No? Bigay mo Isaiah 27:6. Ang ganda nito kasi si Israel, sabi ng Panginoon, is to multiply, is to be planted. Sabi ng scripture, no? So dito makikita natin na talagang ang bawat mga tao ay tanim, no? Kasi sinabi to kay Jacob, kay Israel, right now, ano yung prophetic declaration sa atin ng Word of God? That right now, bukod dun sa Israel, the nation Israel, the church is also Israel. Yung pakikipag-isa natin kay Kristo ay naging daan upang tayo mag-populate, mag-ingraft, lumago, at maging church ng Panginoong Hesus. Dati nation ang iplinant ng Lord. Nung namatay siya sa krus, ang iplinant niya mga families na mananampalataya. Kayo, mga kabataan kayo ngayon, pagkakilala niyo sa Panginoon, magbubunga yan ng iyong relationship sa Diyos at magkikreate na kayo ng mga Christian families. Amen? Isaiah 27:6. So dito makita natin, homes filled with righteousness, communities shaped by godly character, and system influenced by truth. Ako naniniwala ako na yung sistema natin sa Pilipinas, matatapos na po yung corruption. Kasi the next generation will stand up, si Kiko Barsaga, bagong klaseng politicians yan eh. Sino pa ba yung isa, bukod kay Kiko? Sara Duterte, di ba? Maraming mga kabataan ngayon nag-stand up for truth. Kahit nakakatakot mag-stand up sa truth, ha? Kasi ang gobyerno ngayon, pagka maingay ka, bigyan ka pera eh. Hindi ka papatayin, bibigyan ka pera. Sige, maging neutral ka lang. Ito pera, ito 1 milyon. O 12,000 a month, bibigyan kita. Manahimik ka, huwag ka na magsalita. Ganyan ang ginagawa ngayon. So, ganyan ho sila. Di kumalat na yung maleta. Lahat ng politicians, puro di maleta na. O di sasagasaan niya ng katotohanan. Kaya makita nyo, there are people who stand up for truth. Ngayon, yung naman na mga taong napapatahimik, natatakot, iba naman istorya nun. Natakot sila. Hindi sila tumanggap ng bribe, pero natatakot sila. Wag lang kayong maingay. Kaya makita nyo yung mga maiingay ho ngayon, karaniwan ho talaga, may mga banta ho sa buhay nila. Let's pray. What is happening for our government? Because the system will influence by bribing. Wala na yung katotohanan. Yun ang katotohanan ho. Pero marami pa rin mga tao ang gusto ang katotohanan.
No? Isaiah 27:6. So dito, sabi, to fill the earth with godly fruit. In days to come, Jacob, Israel yan, will take root, Israel will bud and blossom and fill the earth with fruit. Sa panahon ho natin, reality na yan. Nangyari ho, na-establish yung nation ng Israel, and Israel become a nation, and the church of Jesus Christ, which is another Israel, was growing rapidly. Kaya makita niyo po, mga righteousness itinatanim ng Panginoon sa mundo. Amen. Reality ho yan. The nation of Israel, yung Iran na yan, makita nyo, magiging blossom po yan. Prophetically ko, kasi gagamitin ng Panginoon yan to help build the third temple. Tandaan nyo, in the Bible, King Cyrus is the one who helped Israel build the temple. Prophetically, sa panahon ho natin, Iran, which is Persia, Elam, will be the next to help Israel build the third temple. Kaya yung mga prophetic na yan, alignment po yan. Malapit na hong dumating ang Panginoon. Amen? Glory to the Lord. Amen? Ikatlo is because of the value of human soul. Dito, ano ba ang value ng human soul? More valuable than gold. Greater than global wealth. Eternal in nature. Kaya yung gera ngayon, kawawa ho yung mga, grabe ho, Christian nation kasi ang Amerika. Kaya makita nyo, talagang tutulungan na niya yung mga naaapi, mga kawawa. Grabe ho ikaw ba naman patayin mo yung sarili mong citizen? Diba? Buti, mabait pa sa'yo si Hitler. Kasi si Hitler, pinatay mga Hudyo Ito hindi Inoppress nila yung sariling mga tao nila. No? 32,000 died. Yan ang sabi ng figures, pero marami pa hong pinapatay ngayon. And let's pray for Iran at matapos na po yung gera na yan. So, dito makita, valuable yung gold, greater than global wealth, and eternal in nature. Hindi ho natin may stop yung gera kasi kalooban ng Lord ho yan. So, ito yung, yung halaga ng kaluluwa. Heaven measures value differently. One soul outweighed the world. Isang kaluluwa, mas mahalaga pa sa mundo. Ano ang mga responsibility natin? 3. Sulat nyo to. Unang-una, live a life that reflects God. You have an obligation to reflect God. Alam nyo ba na ikaw ay salamin? Pag nakita ka ng tao, nakikita dapat sa iyo si Lord. Amen? Are you listening? Ako minsan, pagka kasama ko yung mga kapatid ko, kakain kami, lalo na yung mga pamangking ko, alam niyan Huhulihin ko ikaw kumain una, manalangin ka. So, hindi mo nakakain yun. Sige pray tayo. Pasalamat tayo kay Lord. Kailangan sa mga munting ganon, nagpapasalamat, reflection ng Diyos yun. Iinom ka o hindi, reflection ni Lord yun. Kasi in everything, do it for the glory of God. Diba? May trabaho ka, ano trabaho mo? Does it reflect God? Pag-aaral mo, career mo, does it reflect God? Kaya makita nyo, bilang mananampalataya, ang responsibility ho talaga natin, nagre-reflect ho tayo ng Diyos kasi we are created in the image of God. Your life is the first sermon people will read. Ganong kapansensyoso ka sa kanila. Kasi ako talaga, pag tinitignan, binabago ko yung image ko na hindi ako palakibo sa tao. Talagang pag nakikita ko ng mga tao, hello po, kamusta? Kahit di nga ako lang akong hiningitian o hindi ako pinapansin, nakaganda ka. Hindi mo ako pinapansin. Kasi nga baka makita, kasi mangot ako, ganyan. Kasi nga, ang buhay natin, talagang binabantayan ho tayo. Character is evangelism. Amen. Ang character natin, ipang-ibanghelyo. Mahirap ho tayong mahalin kung di ho tayo lovable. Integrity is witness. So dito pa lang sa buhay natin, responsibility natin, malaki na yung dapat ginagawa ho natin. Kasi sermon ang buhay mo. Number 2 is develop passion for what God loves.
Develop passion for what God's love. Ano yung mahal ng Lord? Ano mahal ni Lord? Ginto ba? Ano ang mahal ng Lord? Kaluluwa. Kaya gusto mong regaluhan si Lord or gawin yung gusto ng Lord, mag-evangelize ka. Kasi yan ang mahal ng Lord. Develop passion for what God loves. Hindi ho yan overnight, pero I believe that as we encounter the Word of God in prayer, didevelop ng Lord sa atin yan. Yung pagmamahal, no? I remember yung alam niyo ba yung kasalanan ng mayamang lalaki sa Bible? What is his sin? Ano sabi niya? Pagkatapos nung si Lazarus na dinidilaan ng aso ang kanyang sugat, tapos yung isang mayamang lalaki, kinakain niya lang daw yung mga nahuhulog sa table niya. Yun ang sabi ng Bible. Nakikita siya ng mayamang lalaki ron, pero anong ginawa ng mayamang lalaki? Wala. So ang kasalanan niya is indifference, and that is soul. He has an influence, he has the power, but what did he do? Nothing. At pareho silang namatay, yung mayamang lalaki. Sa katignan niya, yung mayamang lalaki, alam niyo, wala siyang pangalan sa Bible. Rich man lang ang tawag sa kanya. Pero yung mahirap, may pangalan, di ba? Si Lazarus. Kasi lahat ng nakakapunta sa langit, meron ng pangalan kay Lord. Your name is written in the book of life. Lahat na nakakakilala kay Lord. So makita natin that develop natin yung passion natin. What God loves, you attract His presence. Now, soul winning is not an activity, it is a heartbeat. Ulitin ko ha, ang soul winning is not an activity, it is a heartbeat. So, wag niyong isipin na ito ay programa ng church. Hindi. Ito ay agenda ng Lord. Ito ay obligation. Sabi ni Paul, I am obligated to preach the good news. It is our obligation. Maraming mga tao, ito nagsasabi na doon sa Iran, may mga panaginip sila na nakikita nila si Jesus. Nakikita nila si Jesus sa panaginip. Tapos, kinabukasan, mapapanaginip na si Jesus, tapos yung pastor, no? Pumunta ka dito sa pastor na to. And then, what happened is, nakita na kita sa panaginip ko, yung pastor na to. Ikaw ang tinuturo sa akin ni Jesus, pumunta daw ako sa iyo. Tapos, may ano na sila, may nakalagay na dun sa mga dyaryo dun sa Iran na kung sakasakaling nakakita ka sa panaginip mo, no, aman, I am ganitong pastor, puntahan mo ako sa ganitong address sa church. Marami pong ganyang nangyari sa Iran ngayon, sa Islam, sa Middle East, that they were guided by a man in white, and that is Jesus, at tinuturo sila sa church. Biblical ba yan, Pastor? Saan nyo makikita sa Bible yon? Acts chapter 10. A road to Damascus, nakarinig ng voice si Apostle Paul. Why have you forsaken me? And that was Jesus. He was first encounter sa daang matuwid, the Spirit of Jesus. I don't know though it's the Spirit of Jesus, but it's Jesus. And he heard the voice, and he is persecuting the church. Ito po yung gusto ng Panginoon. That is why the book of Acts was written, and many was converted to Christians. Many was born again, many were baptized. Ito po yung gusto ng Panginoon, mga kapatid. Soul winning is not an activity, is a heartbeat. Ikatlo, be intentional about soul winning. Set spiritual target, 1 soul per week, 1 soul per day, as grace permit. Evangelism thrives on intentionality, not convenience. Ulitin ko ha, huwag mong intayin na darating yung pagkataon, marami ka ng pera, saka ko i-evangelize. Convenient sa'yo eh. Dapat kahit hindi ka convenient, i-share mo yung gospel. Kung bigyan tayo ng pera, di mas maganda. Amen? Basta tuloy ang conquest natin, mga anak, mga kapatid. Amen? 1 soul per week or 1 soul per day, kung ano po yung i-permit ng Panginoon, evangelism thrives on intentionality, not in convenience.
No, maraming paraan ng pag-evangelize, pag-preach ng gospel, personal evangelism, tinuro po sa inyo yan, lifestyle evangelism. Meron ako ngayong iniisip, paraan ng pag-evangelize. Pagka nakakakita ka ng people in pain, pray for them. Yung mga tao may pinagdadaanan. Di ba maraming mga tao ngayon pinagdadaanan? All you need is discernment. Na malaman nyo, may pinagdadaanan yung mga tao. Whether that yan ay mangungutang sa'yo, wala nang pinipili ho tayo. Pero sa akin, may humihingi ng tulong. Pero sabi ko, ano man problema? Kado niya, asawa niya nakulong. Di, hanap ako ng abogado. Bigyan kita ng counsel kung ano yung dapat mong gawin. Kamag-anak mo pala yung nagpakulong. Makausap ka dyan. 7 beses ka ako, makiusap ka. 3 beses ko palang nagagawa o baka sa pang 7 mangyari na. Pagpe-pray natin, no? Tapos sabi ko, bigay mo sa akin yung mga yung mga detalye ng kaso. Lapit tayo sa kaibigan kong attorney para mabigyan ka ng wisdom. Sometimes wisdom lang kailangan ng mga tao. Maturuan. Pambira, meron ng warrant tapos ang ginawa nung tao natin, pumunta mismo sa Pampanga. Para patunayan, wala siyang kasalanan. May warrant na di ba? So, talagang tutuluyan ka. So, dapat nung may warrant ka, naghanap ka na ng attorney mo para makapag-boast ka ng bail dito pa lang sa labas. We help people, tulungan natin yung mga tao because this is the responsibility of the believers. Live a life that reflects God, develop passion for what God loves, and that is soul. Be intentional about soul winning. Sige, tayo po ay tumayo. Manalangin ho tayo. Amen? So, do you get the heartbeat of God? 3 bagay gawin natin, alam nyo. Meron ho tayong pag-i-evangelize na gagawin. Meron ho tayong track. 3 kamag-anak nyo, kukonek kayo. And then, pagpe-pray natin for 7 days yung mga taong yon. Yung 3 pangalan na yung kamag-anak nyo, pray ho natin for 7 days. And then, pagdating ng ika-7 araw, lalapitan natin sila. We just required boldness. Sharean ho natin sila ng gospel. Tapos, connect ho natin sila sa mga cell group, mga kapatid. And if you're a cell leader, I want you to reflect on the Word of God. Nawala na tayo ng purpose. Check natin yung ating heart, yung relationship, na wala na tayo sa heartbeat ng Panginoon. Siguro marahil sa mga matitinding mga problema, mga pangangailangan, we pray that God will really fix our hearts. Kasi hindi lang naman sa convenience tayo mag-share ng gospel, even in convenient times, inconvenient. We need to be intentional on what we are doing. Otherwise, hindi talaga natin nakikita yung sense of urgency, and that is for souls. Marami kang mga pinagdaanan, kaya napagod ka. We can always rest in the presence of God. At mula ron, magpalakas tayo at ibalik muli ang sigla ng paglilingkod sa Panginoon. If you are not just mature Christian, magbabad ka sa cell, magbabad ka sa leader mo, para makilala mo lalo ang Panginoon, and there will be a time that you can invite your whole family to share the good news. I always believe that God is the one calling people out of the darkness. Question is, are we prepared to be used by God? Ang Diyos na nagtatransform at nagbabago, tayo ay mga instrumento ng Diyos. Tayo nagiging kamay at paa ng Panginoon, boses ng Diyos, upang ipahayag ang mabuting balita. And it's always like that because He already finished His work. 2,000 years ago, He have defeated sin and death, and by His blood, we are healed. And we can stand in a place of righteousness because of our Lord Jesus Christ. Now you are priests and kings of God, separated to work for Him. And Lord, we pray, O God, that remind us always our love for You, our obligation to win souls in making disciples. We may not be the best preacher,
in this place. But our testimonies and our zeal, our heart to love you is enough para kami po, Panginoon, gawin ang pagpapahayag ng mabuting balita. Whether they will accept it or not, we are to share the good news. Our life is a reflection. Our job is store that image of God in us, O God, so that you can use us for your glory, O God. We thank you, O Lord, sa hapon na ito. Come on, just raise up your hand. Bless your hands. Alam niyo sa Bible, when the Holy Spirit building the first person, He breathed on His nostril the breath of life. Patay yung mga tao walang buhay. Breath of God, the Holy Spirit, is the one who bring life to Adam. And the breath of God gave life to the very word of God. 2 Timothy chapter 6. But the word of God is written by God, used for instruction, rebuking, and training in righteousness. The very breath of God that bring life to Adam, bring life to of God, is the very breath that you need to bring life to souls that are dead in Christ. Tandaan niyo yung mga tao, walang pagkakilala sa Diyos, walang takot sa Diyos. But you need the Holy Spirit, the breath, so that when you speak, life can flow. I'm giving you that breath, the Holy Spirit. Right now, God is commissioning you to bring life to people who are dead. May we continue to reflect God's image. Lord, salamat po, Panginoon, sa banal na Espiritu, nagbibigay ng buhay. Maaring magsasalita kami, Panginoon, but Ikaw ang magbibigay ng buhay sa mga words na yon. Magre-reflect sila sa aming mga testimonies, sa mga words na sasabihin namin. Your word is so powerful that cuts to the divining soul and spirit. And that is your word, Jesus. It has breath and it can give life. Samahan mo kami, Panginoon, sa pagpapatuloy na pagpapahayag ng mabuting balita mo, O God. Thank you, O God. We worship you. We praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen.